congressman na hindi po kaalyado ni Speaker Martin Romualdez nagsasalita na po ngayon. Lalo na po si Congressman Toby Tiangco ng Navotas na isa sa malapit sa mga Marcos. Okay? Dahil sa hindi niya gusto ang nangyayari sa pag-aaproba ng budget nung nakaraang taon na ngayon ay gusto niyang baguhin tungkol sa proposed budget ng Executive Department. Ang isa po sa sinasabi ni Congressman Tiangco, dapat walang small committee. Doon daw posibleng nangyayari yung mga insertion o pagbabago ng mga napag-usapan sa BICAM or yung mismong final version ng budget proposal ng Malacanang bago gawin ito o isumite bilang ganap na batas for signature ng Pangulo. Nakikita ni Tiangco na doon nangyayari. Kasi sa deliberation sa Kongreso at Senado, nagkakaroon ng Congress version, Senate version, pero pag nagkaroon ng BICAM, hindi pa rin nagiging final, nasisingitan pa rin. So yun po yung ayaw. Ang isa sa sinasabi ni Congressman Tiangco, tanggalin ang small committee at i-open sa public at sa lahat ng mga mambabatas ang final version sa budget. Ito ay tamang-tama kasi kasusumiti lang kahapon ng proposed budget na 6.7 trillion ng national government. So kailangan ito ay ayusin. Ngayon, ibig sabihin, kung sa nakalipas na 3 taon ng pagiging Speaker ng Romualdez, walang pumapalag na congressman. Kung meron man, identify sa Duterte kaya parang walang epekto, binabaliwala. Ngayon, mismong malapit sa gobyerno ni Pangulong Marcos at sa First Family ang nagsasalita. Hindi lang ho si Tiangco yan, may mga kasama din yan. Big challenge ito kay Speaker, big challenge ito sa bagong chairman ng Committee on Appropriations, si Congresswoman Swansing ng Nueva Ecija, kung paano balansehin ito nang hindi na po nasisingitan. Kung inyong magugunita, sinabi po ni Pangulong Marcos Jr., ayaw niya ng budget na hindi galing sa kanila ang original na proposed budget na gagastusan ng taong bayan. Nagkapobya, nagkaroon ng idea ang Pangulo na merong something na sisingitan. Hindi siya papayag dyan. Okay? Abangan po ninyo. Tungkol po dyan sa budget insertion, ako dapat po talaga na mabantayan din itong si Chis Escudero dahil hindi pa po niya nasasagot itong budget insertion na kanyang ginawa. Na ang mga nakinabang sa budget ay yung probinsya ng Bulacan, Davao City. At meron pa nga insertion diyan na para ito kay Christopher Bongo. Tapos meron din pong sa Sorsogon. Nakinabang ang Sorsogon po diyan. So, eto pong mga budget insertion na ito, baka nga naman talagang totoong kailangan. Baka para ito sa proyekto doon sa mga lugar na nabanggit. Pero 'di ba, kung ito po ay ini-insert bago ito mapirma ng ating Pangulo, yan po yung delikado. At ito po yung kumbaga hindi na dapat hayaan na mangyari ngayong 2026 budget. Senate President Chis Escudero faces allegations of budget insertions totaling billions of pesos, mostly for infrastructure and flood control projects, which are now under scrutiny. The issue comes as the government struggles to fund priority programs amid a tight fiscal space. We have this report from Dexter Canite. Flooding is everywhere. Areas were affected by the southwest monsoon, but there are some by insertions. The 2025 General Appropriations Act is allegedly flooded with insertions. Documents obtained by Politico.com show a big chunk of the insertions went to alleged bogus flood control and infra projects. When it rains, it pours. And just like torrential rains, a staggering 142.7 billion peso insertions were allegedly made during the Bicameral Conference Committee of the 19th Congress under the leadership of Senate President Francis Escudero, which he defended in one of his press conference at the Senate. May mga proposed amendments ang mga senador at ang mga mambabatas sa Kamara man o sa Senado na dumaan sa proseso ng amendments. Kung saan mang lugar yon, nakalagay naman sa budget lahat. Escudero is right. More than 12 billion pesos were allotted for infra and flood control projects in Bulacan.
Another more than 9.1 billion peso went to his hometown, the province of Sorsogon. But Senator Joel Villanueva, who is from Bulacan, belied that there are such infra and flood mitigation projects in his province, as relayed to him by the Bulacan DPWH. And he will raise the issue during the budget deliberations in the coming months. If Bulacan didn't have the projects specified at the 2025 GAA, the question now is, where did the budget go? Tito Soto, returning senator for 20th Congress, wanted to straighten the mangled 2025 national budget come regular session. He made sure whether he will be in the majority or minority bloc to make things right for the 2026 national budget. Dexter Ganibe, Abante Radio. At yan na nga po nangyayari sa Senado. Buti na lang talaga, meron pong nanalong Tito Soto at Ping Lacson na handa pong ipagtanggol ang budget ng mga Pilipino. Kasama na rin si Risa Hontiveros. Ngayon po, dito po sa ating House Speaker Martin Romualdez, inopen na po niya. Payag siya. Siya pa nga ang nagpasa ng resolusyon para i-open ang BICAM report o budget deliberation sa publiko. So ang atin pong House Speaker, wala pong itinatago, wala pong pinoprotektahan, at wala pong kumbaga ginagawang sikretong hakbang para makakulimbat ng pera ng taong bayan. Hindi po totoo ang mga agam-agam at ang mga bintang na si House Speaker ay meron pong ginagawang magic sa budget ng bayan. Alam niyo po, ang ating House Speaker, nakikita natin siya pa ang namimigay ng ayuda, siya ang tumutulong sa ating Pangulong Bongbong Marcos para maihatid ang mga serbisyo na dapat lamang na natatanggap ng ating mga kababayan. Ito po ang balita naman patungkol naman po kay House Speaker Martin Romualdez, inihahatid ulit ni Sir Mike Abe. Good luck sa mga congressman nagiging independent at hindi sunur-sunuran. Related sa budget na ito naman ang maganda, mukhang walang tututol dito. Ini-open na, pumayag na po ang mga congressman na magkaroon na po ng open BICAM. Dapat na monitor ng taong bayan ang pagtalakay ng budget na ito. Marami hong kalukuhan kasi sa budget. Nandyan po yung singitan, palakasan, bata-bata system, kanya-kanyang project. Pag nandyan na yung budget, sa kanilang mga distrito at kung ano-ano. Ngayon, sana maiwasan na yan kasi i-open na nga. Hindi na nga papayagan na sila-sila lang ang mag-final. At ako'y naniniwala, ibibito, hindi pipirmahan ng Pangulo ang mga provision nung proposed budget na ito pag dumating sa kanya ang libro for signature ng mga singit. So kailangan matapos ito ng maaga ng Kongreso at Senado para may panahon ng Pangulong reviewin bago matapos ang December. Kasi bago matapos ang December, dapat may bagong batas para sa budget para hindi mabitin sa January ng bagong taon. Pero sabi naman ng Pangulo, kung mabibitin ang budget proposal na ito at hindi ma-aproban bago mag-December, willing siyang ipatupad ang reenacted budget. Yung kasalukuyang budget ang pwedeng gamitin, kasalukuyang batas ang pwedeng gamitin sa 2026. Medyo delikado yun. Kasi walang bagong development at saka walang safeguard, walang protection doon sa mga budget na gagamitin. Kaya napakadelikado ng reenacted budget. Pero wala namang magagawa ang Malacanang kung hindi gawin yun, kung walang bagong batas, dahil hindi naman pwedeng hindi gagalaw, hindi pwedeng hindi susuldohan ang mga taga-gobyerno, hindi pwedeng hindi magbabayad sa rental, hindi pwedeng walang operation ng gobyerno. Magagalit ang mamamayan. Kaya mahalaga rin yun na bago mag-December 31, may bagong batas. Pero kailangan bigyan ng panahon ni Pangulong Marcos ang panahon niya para reviewin bago niya pirmahan. Baka masingitan na katulad nitong controversial na 142 billion na isiningit dito sa 2025 budget pero wala namang umaamin. Kalokohan niya, racket po yan. Kung hindi man lahat, marami dyan nirarakit. Kaya dapat huwag nang maulit yun. Okay? Any comment, reaction sa isyong ito? Budget po natin ito. Buhay natin na nakataya. Taon-taon sa ating kinukuhang budget. At kung kulang sa koleksyon ng buwis, nangungutang sila sa ibang bansa, sa mga international bank, at tayo ang collateral. Tayo ang magbabayad. Yan po yung masakit. Wala tayong choice. Kaya kailangan tayo magka-interest. At sabihin natin, ayusin nyo yung tamang gastos lang. At huwag singitan ng mga makasarili na galawan. Yan ang importante. Okay, sunod natin itong kailan kaya maglalabas ng final ruling
o resolusyon ang Korte Suprema dito ho sa controversial na impeachment issue. Hindi lang kay Sara Duterte, Vice President, kung hindi yung binagong insertion, ang tawag initiation o proseso, bagong proseso ng pag-i-impeach ng impeachable official. Isa yun sa tinututulan ng mga motion for consideration at petition for debate. Pero siyempre exclusive sa Supreme Court yan, kung kailan gagawin, hihintayin lang natin. Okay? Mababago pa dahil sa ingay ng taong bayan ang kanilang desisyon. Babawiin ba at aaminin nilang sila nagkamali o nagkulang ng dokumento base sa kailang basihan sa nakaraang ruling? Hindi naman final yan. So yung final ruling, ano kaya ang mangyayari dyan? Okay? Kaabang-abang. Dali. Ba't nangangati? Kaabang-abang. Okay? Kailangan po yan. Kaya ating din bantayan. Sana sa lalong madaling panahon. Kasi napakabilis ng oras. Lalo na ngayon, may bagong batas na pinirmahan ng Pangulo. Fiscal Autonomy Act. Judiciary Fiscal Autonomy Act. Bagong batas yun. So, ibig sabihin, binibigyan ng authority, exclusive na authority, para sa bayan, para sa justice system, ang ating mga maestrado ng Supreme Court. So, sana itong bagong batas na pinirmahan, kahapon lang, Fiscal Autonomy Act ay magamit at gamitin ng Supreme Court para talagang maging independent yung kanilang mga desisyon na para sa bayan, ikatutuwa ng taong bayan, paninindigan nila ang kailangan ng mamamayan na tunay na hustisya, tunay na pagpapanagot sa ating mga batas ang mga nagkakamali o posibleng umaabuso, especially yung mga impeachable official, not only Vice President, lahat ng impeachable official dapat mapanagot. Kasama yan sa trabaho ng Korte Suprema na ito'y bantayan kung tama ang proseso o hindi. At yun naman mga kinaukulan tulad ng Kongreso at Senado, sumunod din sila sa sinasabi ng batas para magkaroon ng tiwala at magkaroon po ng hustisyang totoo at nang hindi naman po laging kawawa ang mahirap, kawawa ang walang koneksyon, kawawa ang simpleng mamamayan. Please like and share ng ating topic na ito. Yan na po ang ating aabangan ngayong paparating na budget deliberation. Ang pagsasapubliko ng budget deliberation na yan. Napakagandang panoorin yan. Ewan ko na lang kung makagawa pa ng pagbabato ng issue itong mga DDS na mayroon pong nagmamaniobra ng budget ng taong bayan. Ang atin pong mismong House Speaker ang nag-initiate niyan para po maging transparent ang ating Kongreso at ang Senado sa pagbuo po ng budget. Yan po ang ating babantayan at dito po sa paparating na budget 2026 sigurado tayo hindi na po makaka-request diyan ng dagdag o ng insertion itong mga senador na may mga pansariling interes. Yan na po ang ating titignan ngayon. Yan po ang ating kumbaga dapat nating bantayan kung meron pa ring makakalusot. Diba? Biruin mo sa kapanahunan lamang ni PBBM at ni House Speaker Martin Romualdez, mangyayari na ang budget deliberation ay sinapubliko na. Ngayon lang po yan. Nung panahon ni Digong, hindi nila naisip yan. Bakit? Nako, dinabuking ang kanilang ginagawang pagnanakaw sa kaban ng bayan. Diba? Hindi po yan na maiisipan ng mga tauhan ni Digong at mismong ni Digong dahil nga nung panahon ni Digong, ultimo ang kanilang mga bank accounts. Diba ay pinrotektahan po ng bank secrecy law. Ngayon ang ating House Speaker gusto pong paamyendahan ang bank secrecy law. At ito po ay kumbaga bawasan ng mga ang mga kumbaga yung pagprotekta sa mga kaperahan ng mga gumagawa ng fraud, money laundering, yung mga gumagawa ng mga scam. Kaya ito na talaga yung masasabi nating transparency mula po sa gobyerno ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Ngayon lang po mangyayari yan. So tignan po natin kung ano pa ang mga susunod na update dito sa pangyayari na ito. Maraming salamat po Sir Mike Abe sa yung video na aking nireaksyonan. Maraming salamat po sa lahat ng mga tropa pips natin na nakasubaybay sa ating channel. Support niyo po ang ating kaibigan Sir Mike Abe, MA Pinoy TV at Mike Abe Opinions dito po sa YouTube. Maraming salamat po. Mama chup chup. Love you. God bless us all Pilipinas. God first. Salamat po.